Okay, good morning guys. Papunta ako ngayon doon sa humanitarian para asikasuhin yung visa nga ni Sky para hindi na siya umexit. At yun nga yung problema natin sa ngayon. So actually kahapon pumunta na kami ni Sky doon para itanong ko sa kanila kung ano yung requirements at kung pwede ba na hindi pasok sa required na salary para mabisahan ko yung anak ko. Kasi mababa nga yung sahod ko. So hindi pasok dun sa requirement ng salary nila para ma-sponsoran ko siya. So pumunta ako kahapon dun sa humanitarian, medyo malayo, maaga kaming umalis. Pagpunta namin dun sa opisina nila, sabi nung officer dun, hindi pwede, kailangan daw 4,000. Pero nagmakaawa ako. And then sabi nung officer, nagtatrabaho ba yung asawa mo? Sabi ko, opo, ganito yung sahod. So sabi niya, oh sige, pwede yung combine. So natuwa ako kasi sabi nila pwede daw combine. Sabi ko, paano po? Ang ginawa niya, itinype niya yung lugar kung saan ako pwedeng pumunta ulit. So pinuntahan namin yung lugar, sabi niya 10 minutes lang daw mula doon. So nagtaxi na kami ni Sky, tapos nakarating kami doon sa lugar. Tapos pagdating ko doon, may nakausap akong lokal na babae. Tapos sabi ng babae, did the officer talk to you? Sabi ko, yes ma'am. Tapos sabi nung lokal, okay, sige, ito yung requirements. So natuwa ulit ako kasi sinabi sa akin yung requirements. Kaya ito na, inilista ko yung requirements na sinabi nung lokal na babae. Yan. Tapos, ipinirepair ko na lahat. Nandito na lahat. So ngayon, okay na siya lahat. At nangungutang ako ng pera dun sa best friend ko, sa kaibigan ko, Christian De Leon. Christian, shoutout sa'yo. Maraming salamat. At pupunta na ako ngayon para asikasuhin yun at magbayad. Ayun, kukunin ko na rin yung padala ng aking kaibigan para bayaran to. So, paano? Sibat na ako habang maaga pa kasi maganda pag maaga wala pang tao. At good thing, Ramadan, wala talagang tao. So, paano? Kita-kits na lang tayo doon. Bye. Okay na, nakuha ko na yung pera. Okay, nakuha ko na yung pera. So, diretso na ako doon sa office. Okay, nandito na tayo sa Dubai. At papunta na tayo doon sa humanitarian office para asikasuhin ang visa na Sky. So sana ang makaharap ko yung paring babae na nakaharap ko kahapon kasi napakabait niya, lokal na babae. So mainit na, tapos na ang winter. Okay, maghintay muna tayo ng bus dito sa bus stop. Makapag-taxi na lang kaya. Mamaya na ako mag-bus pag pauwi. Wala na akong oras. Okay, nandito na tayo. Taxi na lang ako para mabilis. Baka abutin ako ng oras. May pasok pa ako. Sakto na yan. Okay guys, tapos na ako, nakaraos na. Napakabilis lang at napakadali. At saka napakasarap ng transaction dito. Kasi napakadaling kausap ng mga staff. Napakasarap kausap at saka napakabilis. Alam mo yun, hindi sila nakasimangot, lagi sila nakatawa at saka perfect. Naalala ko tuloy yung sa immigration sa atin, sa embassy dito at saka sa consulate dito, kaso sungit. Pero dito, grabe, napakababait, kumbaga napakababait. So yun, nakuha ko na. So na-change status ko na sa Sky. Bale, ang inutang ko sa kaibigan ko 2,000 kasi sabi ng reception dito baka abutin ng 2,000. Pero ang binayaran ko lang is kano nga ba? 1,000
1,393 lang ang binayaran ko. 2 taong residence visa na Sky. So, okay na. Change status na si Sky. Hindi na siya e-exit. Ako na yung pinakamasayang tao ngayon sa buong mundo. Kasi, napakalaki nung nagagastos namin mag-asawa kay Sky kasi yung na-exit siya. Tapos, problemado kami. Kasi nga, mababa yung sahod namin mag-asawa. Hindi pasok sa requirement para mabisahan si Sky. Pero, ayun, dahil sa pagtsatsaga ko, punta dito, punta doon, tanong dito, tanong doon, magastos at nakakapagod, pero worth it naman, sulit naman. At na-discover ko na pwede naman pala kahit mababa sa requirement yung sahod mo. At pwede naman pala yung combine. Kaya, salamat sa Panginoon. Makakatulog na ako ng mahimbing. Pero, ngayon, maaga akong gumising para nga dito. May duty pa ako mamaya. So, diretso pa ako duty. Kita nyo naman, gurugi pa yung mukha ko, oily, puyat. Kasi, pag-asikaso kahapon. And then, ngayon, maaga ulit akong gumising. And then, straight duty ako pang gabi. Nagpa-closing na ako kasi sa umaga, dito nga ako pupunta. So, okay na. Good news na. Diba, sabi ko nga sa inyo, sana sa susunod na video, okay na. So, okay na. Ito na yung video na okay na. Thank you, Lord. Dito ako sa overpass at aircon ng mga overpass dito. Naka-aircon overpass. So, baba na ako. May pasok pa ako ngayon, closing. Habulin ko yung car lift. Babas na lang ako. Okay. Woo! Ang sarap sumigaw. Nakaraos ako sa problema ko kay Sky. So okay na. Dire-diretso na to. Gaganahan ako magtrabaho. At syempre maghahanap ako ng mas magandang company at mas malaking sahod na trabaho. So paano guys? Hindi ko na i-video yun sa loob kasi bawal. Dito lang ako pwede mag-video sa labas. So sakay na ako sa bus. Okay, nakababa na ako. Liliban lang ako dun sa kabila. Pasok na ako sa trabaho pero madaling natapos, maaga pa naman. Naghihintay pa rin ako. Mainit na. Dito rin kami dumaan ni Sky kahapon. Pauwi. Okay, nakababa na ulit ako. Lakad na ulit, papunta naman dun sa car lift. Pero maaga pa. Okay, nandito na ako sa trabaho. Kita kids na lang tayo mamaya. Excuse me. Okay guys, nandito na ako sa bus stop papuntang Sharjah. Tatapos lang yung duty ko. Kain muna akong shawarma. So, pauwi na ako. Mamaya na lang. Okay, nandito na ako sa bahay. Sa wakas. Pero tumawag sa si Mrs. Hintayin daw niya ako dito sa baba. Kasi pauwi na rin siya. So upo muna ako dito. Hintayin ko si Mrs. Okay. Umuna na tayo kasi medyo malayo pa daw si Mrs. Gawa na Sky. So tingnan natin kung anong ginagawa na Sky.
Papa na! Anong ginagawa mo siya? Ang balat na balat ko ng kumang. Okay, ayaw magpa-istorbo ni Sky. So, bibis muna ako. Yun, okay guys, nandito na ako sa bahay. Uwi ko lang. At ito na. Ito na yung pangarap naming mag-asawa. Yan. Ito na yung katunayan na residence visa na si Sky. So tapos na yung problema namin ni Sky. Ito na yung video na sinasabi ko na sana sa susunod okay na. So ngayon yung sunod na yun, ito na yung okay na. So ang next step, katulad ng sinabi ko sa mga nakaraang video is, ang pag-aaral ni Sky. So hahanap kami dito sa Sharjah ng school para kay Sky na mga 500 lang. 500 lang ang bayad per month, di ba? So hanap kami ng yung school na 500 lang per month kasi yun lang ang kaya ng budget ng aming sahod. At syempre, uunahin namin yung mga utang-utang namin, yung mga nautang namin. So salamat nga pala sa mga nagpautang sa amin. So yun. Pero syempre, maghahanap-hanap pa rin ako ng medyo malaking sahod para makaipon naman kami habang may trabaho din si Mrs. So summary lang ng ginawa ko. So unang-una, hindi namin alam ni Mrs. kung saan talaga pupunta. Kaya nakailang exit si Sky, nakailang extend siya. So wala kaming idea, lahat na pagtanungan na namin. Meron pa nga kaming napagtanungan na andali, makakakuha kayo kahit wala pang 4,000 ng sahod. Ganito lang yung bayad, ang lalaki, ang mamahal. Sa agency lang daw, kumbaga parang dadayain, ewan ko ang tawag doon. Under the table, mga ganan. So kahit takot kami, sabi namin kung walang choice, doon din kami papatol. Kaso despite sa dami ng mga taong yun na nagsasabi sa akin, kaibigan, kakilala, hanggang sabi lang, pero wala naman. Wala rin nangyari kasi nga nung naganap na amnesty. So, ang ginawa ko, sabi ko, ang makakatulong lang talaga sa amin yung Amer. Kasi yung Amer na nag-aasagaso sa mga bisa-bisa eh. So, ang ginawa ko, nag-message ako sa Amer through WhatsApp. Hindi ko pinuntahan, nag-message lang ako sa WhatsApp. Nagtanong ako kung pwede kong mabisahan, ma-sponsoran yung anak ko, kahit mababa lang yung sahod ko, yung hindi abot sa requirement. Nag-reply siya. Sabi niya hindi talaga pwede. So talagang nawalan ako ng pag-asa. Biglang nag-message siya na itry ko daw sa humanitarian. Baka yon ang makatulong sa akin. So baka pa, hindi pa sigurado. So alinlangan talaga ako hanggang sa maka-exit pa nga si Sky. So hindi ko pa naman napupuntahan yung humanitarian na yon na sinasabi nung Amer na ang tagal na. Pinatagal ko pa hanggang sa maka-exit si Sky. So ngayon nga, nung isang araw lang, pinuntahan namin ni Sky, sinama ko si Sky para baka sakali, alam mo nyo yun, yung paawa effect, para maawa sa bata, at saka iba pag may bata, iuunahin eh. So pinuntahan namin, medyo malayo yun sa DFC, yung humanitarian office. Pagdating namin doon sa humanitarian office ni Sky, may nakausap kaming officer. Tapos lokal, sabi namin na, tapos sinabi ko doon lahat sa lokal yung sitwasyon ni Sky, sitwasyon namin. At sabi niya, nagtatrabaho ba yung asawa mo? Sabi ko, opo. O sige, pwede yung combine. Pwede daw combine yung aming salary, yung sahod namin. Di na ginanahan ako. Ginanahan ako kasi nung pagkakasabi ng lokal na gano'n, may pag-asa yung visa ni Sky. Tapos kinuha niya yung cellphone ko. Sabi ng lokal, give me your mobile. Will show you where to go. Tapos tinap niya sa Google Map kung saan ako pupunta. Tapos sabi niya, yan, punta ka dyan. 10 minutes lang yan mula dito. So yun, pinuntahan ko kagad yung sinabi niyang lugar. Nag-taxi na lang kami ni Sky. At pagpunta namin doon sa humanitarian na office na isa, nakita ko Amer din siya eh. Pero ano siya, parang sa humanitarian niya. May nakausap naman akong reception, lokal din. Napakabait niya. Tapos in-entertain niya kagad kami. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, galing ako dun sa humanitarian office sa DFC. Sabi niya sa akin, kinausap kayo ng officer? Sabi niya, opo.
Tapos napabuntong hininga siya. Siguro sabihin naman niya, kada na lang may malaking problema doon pinapapunta sa branch nila. Tapos yun, sabi niya sa akin, okay, pwede daw combine. Kung may, yun din, ganun din ang sinabi niya, kung may trabaho yung misis ko, tapos pwede daw combine. Di lalo ako na ginanahan. Tapos, actually ma'am, kaya ako nandito, para itanong muna kung pwede. So, pwede pala, at itanong din yung mga requirements na kailangan ko ihanda. Tapos sabi niya, okay, I will show you. No ma'am, no need. Isusulat ko na lang po sa papel. So, isinulat ko lahat sa papel lahat ng sinabi niya requirement sa akin at requirement kay Sky tsaka kay Macy's. Tapos pagkasulat ko yun, tinanong ko kung magkano. Tapos sabi ko, babalik agad ako kinabukasan. Tapos, kanina nga, bumalik ako kasi baka magbago pa ang isip o kaya mabago yung rules, yung batas. Kasi dito, pabago-bago yung batas. Anytime nagbabago yung batas. Kaya binalikan ko kagad kinabukasan. So, kanina nga, kahit may duty ako sa panggabi, pinuntahan ko ng umaga kasi kukunti yung tao sa umaga. Tapos, diretso na ako ng duty hanggang alas 10 ng gabi. So, diretso siya, ang bilis ng proseso. Tapos, dinala ko dun sa isang lokal na babae ulit. Kinuha lahat ng requirements na sinabi sa akin. Tapos, yun, nagbayad lang ako nung fee para sa change status ng visa ni Sky, residence visa. So, ayun na. Tapos na. Kahit ako nagulat sa bilis. Tuwan-tuwa na ako. Binalita ko na kay Miss. Binalita ko na dun sa kaibigan ko na inutangan ko na okay na yung visa ni Sky. Tapos nag-message na rin sa akin na okay na. Iintayin ko na lang yung kopya niya. So, solve na yung problema namin ni Sky. So, yun lang. Okay, so guys, kung mag-asawa kayo dito sa UAE at parehas maliit ang sahod nyo, kasi requirement para ma-sponsoran yung anak is 4,000 pataas ang sahod. So kung kayo nagtatrabaho sa company na mababa sa 4,000, pwede pa rin yung ma-sponsoran yung anak nyo. Ito lang yung ibinigay sa akin na requirements. So sa akin, Emirates ID, passport copy ko, visa copy ko, yung kulay orange na makikita nyo sa UAE Pass, labor contract o kaya salary certificate. So doon naman sa anak nyo, ang kailangan nyo, birth certificate na kailangan attested ng embassy at saka ng Ministry of Foreign Affairs, dalawang stamp yun. Tapos passport copy ng anak nyo. Tapos picture. Wala naman sinabi kung anong size na picture. Basta picture siya with white background. Kasi ini-scan lang nila yun isa-isa dun sa machine, dun sa scanner nila. Tapos maghanda kayo ng mga 2,000. Yun. Pero wala pa naman 2,000 yung binayaran ko. Ang binayaran ko lang ay 1,400. Ayan, maganda kayo nun. Tapos yun, madali lang, yun na yun. Tapos na. Mabibisahan nyo na yung anak nyo, i-sponsoran nyo na, ma-change status na siya, residence visa, at hindi na siya i-exit. Okay? So, aalamin ko pa kasi nasa isip ko kung nakapangalan siya sa akin, kung paano yun. 2 taon o nakakonekta sa visa ko pag magre-renew ako, ganun bagay. Ilang taon yung residence visa niya, tapos magkano bayad, sa kanila ba magre-renew o pagre-renew ko na ng visa ko, parang mga ganun bagay pa. So pag sesend sa akin ng copy ng visa, tsaka ako na lang itatanong. At ang pinakamagandang balita pa, nung umexit kami, merong security deposit kasi nga Sharjah visa na siya. So makukuha ko na yun. So bukas kukontakin ko yung aming agency na kinuha ng visit visa niya. Tapos sasabihin ko change status na si Sky. Ma-reimburse na namin yung nagastos naming security deposit. Di ba? Pambayad din ng utang yon. So sabi ko naman sa inyo, huwag lang kayong mag-give up. Basta lahat ng bagay, lahat ng problema may solusyon yan, may pag-asa yan. At hindi ka na mapapabayaan ng Diyos. Talaga lang kailangan na dasal lang, tapos syempre diskarte at mga kaibigan na nagmamahal sa'yo. Yun lang. Kasi actually lahat naman financially lang talaga yung magiging problema. Yung suporta sa pera talaga. Kasi pera-pera lang dito sa mga kailangan mo. So talagang pera-pera lang talaga. Yun. Tiyaga lang talaga kasi nagpalipat-lipat ako. At sakay dito, sakay doon. Mahirap pero tsinaga ko.
So, yun. Okay na. So, see you na lang next time. At, yun. Maraming salamat. Bye!